Hello mga babayan, magandang araw sa inyo lahat and welcome back sa aking channel. So ito yung kaganapan po kagabi, mga bandang 1:30 ng madaling araw. Guys, pinasok ng baha yung aking tirahan. So medyo nataranta ako dito mga kababayan kasi po sobrang lakas ng ulan. Wala namang bagyo pero yung habagat sobrang lakas. So yan, unti-unti na siyang pumasok pero nakaready naman po ako dito yung mga gamit ko. Nire-ready ko na siya in case umakyat. At ito naman po yung bahay nilang tinir na kagabi. So lumubog na yung kanilang bahay kubo dun sa bandang baba. At buti na lang medyo mataas po ito. Ito yan guys yung kanilang bahay kubo. So hindi mo na makikita yung poso dyan kasi lumubog na yung bombahan nila ng tubig. So yan, wala na silang madaanan guys kasi napalibutan na talaga sila ng tubig. Ayan guys, yun yung kalsada na dinadaanan ng mga sasakyan guys. Siya nga po pagdating ng umaga, ayan, sinubukan kong mag-ikot-ikot dito sa mga ilog ng La Paz, Abra. Ayan, sobrang mataas siya, pero hindi ko lang alam kagabi kung medyo mas mataas pa dito kasi medyo humuhupa na konti yung ulan, pero malaki talaga yung ilog guys. Ayun, ito yung ating, dito naglalabas sila, kumaring Irene, Baliday, tsaka sila Marjorie dati. So, yan, sobrang taas ng tubig po dito at ayan. Iikutin natin guys yung hanggang sa dulo, sa may tulay, para may pakita ko sa inyo yung sitwasyon namin dito sa La Paz Abra. So, ang lakas kasi ng habagat, yung ulan talaga kagabi, sobra, non-stop. Mas malakas pa siya sa bagyong Maymay. So sa may ibang part naman ng Abra, hindi ko po alam po anong sitwasyon. So may mga nakikita man akong post, yung mga tulay talagang binaha na rin. Itong mga tao dito guys, nanguhuli sila ng mga isda. Ayan, kasi yung mga isda daw nagpupunta doon sa gilid at kinakapan na lang nila. Ang galing. Kasi may mga nahuhuli silang isda dito sa tabi ng ilog. So ito yung tulay na nagdudugtong sa kanan at isip. Ayan, nag-blurred na tayo dito guys kasi napapataka na ng ulan ng aking cellphone. So medyo malakas talaga yung ulan kagabi mga kababayan. Medyo nakakatakot kasi kung kailan gabi, tsaka naman siya lumakas, okay lang sana kung araw. So wala ka talagang makita, buti na lang at hindi siya nag-burn out. So ito, nasa ibabaw na tayo ng tulay para makita nyo po yung kabuuan ng ilog. Ayan, sobrang laki. So mamaya pupunta naman tayo dun sa Abra River. Titignan natin yung sitwasyon ng Abra River. So doon bumabagsak lahat ng ilog po. So yan guys, andito naman tayo sa Barangay Kanan at Alimudong. So dito kami nag-grocery minsan. Kasama ko yung mga Marias. Talagang binahana. Ito yung mga buki kung saan marami na nakatanim dito guys ha, ng mga palay. Katatanim pa lang nila pero ngayon, ayan, wala na. Lumubog na talaga sila. Wala ka nang makita kundi yung mga pilapil na medyo malalaki lang po. So dun sa bandang gitna, ayan, so malapit na tayo dito guys. At ayan, may baha. So hindi kaya ng imburnal yung lakas ng tubig. So yan, medyo umapaw siya dito sa bandang ibabaw ng kalsada. So sayang lang yung mga tanim nilang palay kasi po guys, ayan, nalunod na. Pero siguro mabubuhay pa naman yan basta maka ahon lang sila kahit isang araw. So ito na yung part sa bandang gitna ng Alimudong at Kanan. So yan, namatayan ng motor si Uncle at nagtutulak na siya. So medyo ano lang kasi dito guys, malakas yung agos kanina dito kaya hindi kami nakadaan kasi delikado. Umapaw talaga, wala ka nang makikitang gutter kanina kaya hindi kami tumuloy. Pero ngayon medyo bumaba na. So mamaya pupuntahan naman natin guys yung school nila Erna at Marjorie at tignan natin kasi balita namin hindi siya passable daw kagabi. So nandito na tayo sa barangay San Gregorio
At ito na yung kanilang tulay. So yung tulay dun sa bandang ilalim guys, yung luma, talagang inaapaw yan ng tubig baha ng ilog. Ayan, malakas or malaki din yung ilog po dito. Pero hindi siya masyado kasi kapag malakas talaga yan at malaki, hindi mo na makikita yung tulay dun sa bandang baba. Kaya gumawa sila ng panibagong tulay para madaanan. Kasi sobrang lakas talaga ng tubig po dito kapag may mga ganitong habagat at may bagyo. So yan, malapit na tayo dun sa school nila Erna at titignan naman natin yung sitwasyon. So ito na. Palapit na tayo dun sa school nila Erna at ito nga po kagabi, ang sabi nila dito, ayan, hindi na siya passable. Kasi sobrang lakas. So mga nasa 5 days na rin yata na walang pasok ang Abra. All level, private and public school. So bukas, wala ulit pasok yung mga Marias dahil sa ito nga po, non-stop pa rin yung habagat dito sa amin. So tignan natin guys at papalapit na tayo sa school nila Erna. Ayan, ito na yung hindi passable kagabi. Sobrang lalim daw po dito. Hanggang bewang yata yung tubig dito kagabi guys. Kaya wala nakakadaan. Yan. So dito kami dumadaan kapag papasok sila Erna at sila Madjo, pati na rin sila Madiday at si Jolly guys. Yan. Kumusta naman yung mga ibang part kaya ng Abra. May landslide din po dito malapit ka lamang PB Lab. Sarado yung kalsada kasi may gumuhong part ng bundok tapos natumba yung malaking mangga sa kalsada kaya naka-close. So nandito na tayo sa Abra River. Ito na, dito na bumabagsak lahat ng ilog ng Abra. So dito sila na dumadaan papunta naman doon sa Ilocos Sur. So talagang malaki talaga guys. Ayan, so ingat na lang po kayo. And siya nga pala, shout out po kay Ma'am Lara and Anthony. Kumusta po kayo Ma'am Lara? Ingat po kayo dyan kasi sabi nyo nga po, sobrang init. So yung Europe, tinamaan yata po sila ng heat wave. Kaya mag-ingat po lahat mga taga-Europe po. Yan, sila Ma'am Janet Hyder, kumusta rin po kayo Ma'am Janet. Ayan, si Ma'am Telma, si Ma'am Flor ng New Jersey, kumusta po kayo. Siyempre si Ma'am Elizabeth din po. Ayan. So ito yung, ganito kalawak po yung ilog ng Abra River guys kapag may mga bagyo or malalakas na habagat. Ayan. Sobrang taas. Lalo na yung bagyong Egay, halos abutin na yung ibabaw ng tulay. So muli mga kababayan, mag-ingat na lang po kayo sa lahat ng oras, lalo na sa panahon ito. Sobrang lalakas ng ulan, sobrang tataas ng baha. So thank you guys for watching and God bless you all. Pagbagyo. Ang gudita, paturong Jesus, kaya kami lumabas. Okay. Kasi ako dito hanggang makabagyo dito. Nag-inap pa ito, kasi 500 na ito. Kapag samot, abig ito yung makina tigwada. Yung pang-kanila. Kasi ito yung nagirang tayo.